Samantala, nanawagan naman ng Malacanang sa publiko na maging kalmado sa nagpapatuloy na hakbang ng pamahalaan sa anomalya sa flood control projects. Iginit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kailangan matiyak na matibay ang mga ebidensya laban sa mga ito para hindi mabasura ang mga kaso. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Kalma lang. Muli. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Nanindigan ang Malacanang na hindi dapat madaliin ang pagsasampa ng kaso sa mga pinaghihinalaang nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sa harap ito ng paglitaw ng mga survey na nagpapakita ng pagkainip umano ng mga Pilipino na mapanagot ang mga tiwaling sangkot sa mga kinurakot na mga proyekto kontra baha. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso, pero na-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya. Apela ng palasyo, hayaan ng Independent Commission for Infrastructure na kumpletuhin ang mga ebidensya para makapagsampa ng matibay na kaso. Ipinauubayan ng Malacanang sa Department of Justice ang desisyon kung maaring gawing state witness si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa imbestigasyon ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. Patuloy ang isinasagawang lifestyle check ng Bureau of Internal Revenue sa mga opisyal ng gobyerno. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos. Layo nitong suriin ang pamumuhay, ari-arian at mga gastusin ng isang individual at tingnan kung naayon sa kanyang kinikita. Tiniyak ng Malacanang ang paglaban sa korupsyon ng Bureau of Customs. Kasunod ito ng inilabas na Investment Climate Report ng US Department na sinasabing isa pa rin sa mga pinakakorap na ahensya ng gobyerno ang Customs Bureau. Sila po ay nakipag-ugnayan na sa American Chamber of Commerce at pati po sa US Embassy through the FA. At nais nilang ipaliwanag at ipakita na mayroon pong sweeping reform agenda ang bagong pamunuan at nire-reinforce po rito ang transparency, accountability, and professionalism. Git ni Castro, ipinagbawal na ang anumang conflict of interest o pagpasok sa mga customs brokerage ng mga kamag-anak ng opisyal o kawani ng ahensya. Halos 97% na rin ang digitalization rate ng BOC na nagpapabilis sa transaksyon ng ahensya at naglilimita sa pisikal na pagproseso ng mga dokumento na nakakabawas sa posibleng tiyansa ng panunuhol o pangingikil. So pag-aaralan po kasi kung hindi ito makakabuti at may negatibong epekto po ay pag-aaralan po para mabalanse po yung mga pros and cons ng sinasuggest niya ito. Yan ang tugon ng Malacanang sa panukalang pagpapawalang bisa sa mga 1,000 at 500 pisong pera para mapigil ang korupsyon sa gobyerno. Kasunod yan ng paglitaw ng ulat na ginagamit umano sa mga ilegal na transaksyon ang matataas na halaga ng pera. Una nang iginiit ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang pag-aalis sa mga naturang bill ay maaring makaapekto sa mga individual na wala namang kinalaman sa katiwalian. Naglabas na ang BSP ng circular na nag-aata sa mga transaksyon na lampas sa 500,000 pesos ay dapat dumaan sa tseke, online transfer o digital payment. Inatasan na rin ng BSP ang mga bangko na iulat ang lahat ng transaksyon na umaabot o lumalagpas sa 500,000 pesos at bantayan ang mga itinuturing na kahina-hinalang transaksyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.